Kung ang mga driver problemado, ang mga commuter naman, malaki ang natitipid ngayong 50% ang discount sa LRT2 at MRT3. Live mula sa MRT Taft Avenue Station, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, siguradong mas marami na ngayon ang mga pasahero dyan sa MRT. Julius, kung ikukumpara mo nga nung mga nakaraang araw, mas marami nga itong mga kapatid nating mga commuter na nagpunta dito sa Taft Station ng MRT3. Ayan ay dahil ito yung unang araw ng pagpapatupad ng 50% discount sa MRT3, pati na rin sa LRT2. Maaga pa lang, blockbuster na ang pila sa MRT3. Bukod sa rush hour, kapansin-pansing mas dumami ang pasahero ngayong 50% ang discount sa lahat ng sasakay. Isa itong Taft Station sa may mga pinakamaraming pasaherong sumasakay dahil ito yung exit at entry point ng kada biyahe. Ayon sa pamunuan ng MRT, umaabot sa 388 hanggang 500,000 yung kanilang daily commuter average. At sa napipintong pagtaas ng ridership, nauna nang sinabi ng pamunuan ang kanilang kahandaan sa bagay na yan. Di bali nang makipagsiksikan, basta makatipid. Papunta pa lang po dito 8 pesos po. Malaki pong discount. Bali pang dagdag pambili ng pagkain sa budget sa pagtrabaho. Ang daming tao ngayon, like more than usual. Actually, sobrang reliant na namin sa train ngayon. Ever since talaga. Malaking tipid yan para sa mga pasahero ng MRT at LRT2, lalo't ang dating 35 pesos na pasahe, 18 pesos na lang ngayon. Pinakamura naman ay 6 pesos. Kaya't hiling nila, sana raw tumagal ang discount. Sana tuloy-tuloy na kasi syempre lalo ngayon mahal ang gasolina. So need talaga yung ganyan discount. In behalf of the regular commuters, it is a big help. Lalo na yung mga, syempre hindi na kaya yung inflation natin, yung pagtaas ng gas. Kaya very big help po yan. Ayon sa pamunuan ng MRT, nasa 10,000 mas marami ang pasahero kaninang umaga kumpara sa mga nakaraang araw. As of 9 a.m., meron na tayong around 125,000 plus na pasahero na may kataasan ng konti kumpara dun sa mga 115 to 120,000 na serbisyohan natin during same period. Dahil dumami ang mga sumasakay, bumagal ang dating ng mga tren. Umaabot daw ng halos 14 minutes sa paghihintay. Sagad na kami ng tren. 10 na lang talaga yung naiwan na operational at lahat yun gumagana naman. And importante dyan, ma-field namin ito, especially during peak hour, yung between 7 to 9 in the morning and then 5 to 7 in the afternoon. At make sure na walang aberya. Dagdag pa ng LRT at MRT administration, nasa 35 million pesos ang mawawala sa pamahalaan kada buwan dahil sa pinatutupad na discount. Julius, sa ngayon nga tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga kapatid natin na sumasakay ng tren at ayon naman sa pamunuan ng MRT3 ay handa naman daw sila kung sakali mang mas lalo pang tataas yung ridership o bilang ng mga pasahero na gagamit na nga nitong tren dahil sa pinatutupad ngayon na diskwento. Sa katunayan, meron silang total of 19 na mga operational units at 13 dyan yung mga 3-car trains, samantalang meron silang 6 na 6-car trains na ginagamit or 4-car trains na ginagamit nila para daw kapag rush hour matugunan pa rin nila yung pangangailangan ng mga biyahero. Yan muna ang latest mula dito sa EDSA Taft. Balik sa inyo dyan, Julius. Hanggang kailan man kaya magtatagal itong 50% discount sa LRT2 at MRT3? Alam mo, Julius, sabi nga nung mga nakausap natin kaninang commuter, sana daw tuloy-tuloy na talaga, no? Pero sa side naman ng management ng MRT at ng LRT, wala pa raw binibigay sa kanila na timeline or deadline kung hanggang kailan nila ipatutupad itong discount na ito. Iyan, may update ka na ba kung itong LRT Line 1 ay magkakaroon din ng discount?
Julius, sa ngayon nga, yan yung bagay na inaalam pa natin kasi unlike LRT2 and MRT3, ang LRT1 ay medyo privatized ata yan, pagkakaalam natin. So hindi natin alam kung mag-a-apply din ba sila ng ganito kasi mataas din yung demand para doon. Marami rin yung gumagamit or sumasakay sa LRT1 kaya aasahan natin na magbibigay ng statement ang management nila, pati na rin yung DOTR sa mga susunod na araw. Maraming salamat, Ian Suyu. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.